This is Father Dave inviting you that we walk together as we contemplate on the luminous mysteries. Araw-araw kay Maria kami ay nagdarasal. Si Maria, ina namin, ibig naming marangal. Kanyang tulong laging-lagi kami ay humihingi. Siya'y aming pupurihin tuwing araw at gabi. Kung kami nasa panganib, kay Maria tatakbo. Tatawagin namin siya kung lalapit ang tukso. O Maria, tutulungan kaming nangabubuhay. Kami ay ipanalangin kung kami mamamatay. Let us begin. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. May God grant us the grace to hear what we ought to hear, to see what we ought to see, that we might do what we ought to do. In Jesus' name we pray. Amen. Mary, seat of wisdom, pray for us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. The first luminous mystery is the baptism of Jesus in the Jordan River. The grace we would like to ask is the openness to the Holy Spirit. You remember, Naaman said, there are more beautiful rivers in Damascus. While he was asked to take 7 deep in the murky waters of the Jordan, why did Jesus allow to be baptized in the dirty waters of the Jordan River? Is it because the Jordan River is holy? The baptism of Jesus in the Jordan does not make Jesus holy. It was the baptism of Jesus in the Jordan that made the baptism in the Jordan River holy. Let us use an analogy. I know some of you watch basketball and you remember Michael Jordan. Bakit ba ginamit ni Michael Jordan ang Nike? Dahil ba yun ay mahal? Dahil ba yun ang sikat na sapatos? Dahil ba maganda? Hindi. It was Michael Jordan who made Nike popular. Siya ang nagpasikat.
Dahil ginamit niya ang sapatos, nagmahal ang Nike. My dear friends, my brothers and sisters, we are not baptized because we are holy. We are made holy by the sacrament of baptism that we receive. It is not because our parents are holy. It is because the grace of baptism made us holy. When we talk about the grace, opening ourselves to the Holy Spirit, we often forget this, that the sacrament we receive is a gift. Is a gift that many of us failed to appreciate. Maraming gusto magpabinyag, ayaw ng seminar, pero hindi naman naiintindihan. Ang daming kinukuhang ninong at ninang na hindi rin naman sumasagot. Ang habol lang ay picture. Pero pagdating ng Pasko, birthday, ang bata naglalaro ng finding ninong and ninang. What have we become in regard to the sacrament? The sacrament has become a social event rather than a religious experience. The sacrament of baptism set us apart. It made us a people. And to be holy is to be set apart. Itinangi. Itinangi tayo para sa Diyos. How can we open ourselves to the gifts and to the leading of the Holy Spirit? In a simple way, we immerse ourselves in prayer. Hindi yung KBL. Alam natin yan. Marami sa ating Pilipino, pag nabinyagan, KBL, pumapasok lang sa simbahan, kung merong kasalan, may binyagan, at may libing. Hindi dahil tinutupad natin ang ating sinumpaang pangako nung tayo ay binibinyagan. Maging ang ating mga magulang ay kinalimutan yan. Kung inyo pong natatandaan, pagkatapos kayong buhusan ng tubig at nilagyan ng langis ang inyong mga bunbunan, lumilipat tayo mula sa baptismal font patungo sa altar. Bakit? Upang tayo ay mabuhay at lumago sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pagtanggap sa katawan ni Kristo. Ano ang biyaya? Ano ang biyaya? Ang sabi ng Ama, pagkatapos ng si Jesus ay umahon mula sa ilog, ang sabi niya, "This is my beloved Son. Listen to Him." Listen to Him. How many among us being baptized root ourselves and listening to God? Tayo ba'y nakikinig? Nakikinig upang magnilay? Nakikinig upang ang ating buhay ay gabayan ng salita ng Diyos? Nakakalimutan natin ito, that prayer is not a self-centered monologue, but a God-centered dialogue. Akala natin kapag tayo nagdadasal, sapat na yon. Malaki
ang bahagi ng pagdarasal ang pakikinig. Sapagkat sa pakikinig lang natin nalalaman ang kalooban ng Diyos. At dahil nalalaman natin ang kalooban ng Diyos, hari nawa, nagagawa natin ito. Sa pagiging binyagan, palaging ang tanong ay, ikaw ba ay nakikinig? Or, kanino ka ba nakikinig? Sino ba ang iyong pinakikinggan? Sapagkat, ang kadalasan nating pagkukulang o pagkakamali ay gawin lamang ang tama kahit hindi ito ang pinagagawa ng Diyos. Our common mistakes in life is to do the right thing, and yet it is not what God wants you to do. Bakit tayo nagkakamali? Dahil hindi tayo nakikinig. Huwag nating kakalimutan na bahagi ng ating sinumpaan bilang isang binyagan ay ang makinig sa Diyos. The second luminous mystery is the wedding at Cana. And the grace we ask is in Jesus through Mary. We have to understand that wine is a symbol of joy. And to run out of wine is to run out of joy. Why? Either we consume the wine or we spilled it. Ininom, kaya naubos, o kaya ay natapon. Sana ininom. Hindi natapon, kasi sayang. Why are we running out of joy? Before our cup be refilled, we need to know why we are running out of wine. Bago ka manghingi ng alak, dapat alam mo ang dahilan kung bakit naubos. Bago ka manghingi ng Diyos, sa Diyos ng biyayang maging masaya, dapat alam mo kung bakit ka malungkot. Bakit nga ba? Mary was invited in the wedding. It was Mary that was invited. And because Mary was invited, Jesus was there also. Naintindihan natin yan. Inimbitahan si Maria. Sabi na ikakasal, uy, punta ka naman sa kasal namin. Anong sabi ni Maria? May anak ako eh. E di sabi nung, sige, isama mo. Sabi ni Maria, may barkada eh. Yung 12. So, sabi nung ikakasal, sige, isama mo. Diba? Jesus was there, so as the 12 disciples. Nag-imbita sila ng 12 manginginom. Wala sa budget. Kaya naubos ang alak. Who are the people causing us or causing your cup to run dry? Tinatanong mo ba yan? As many times I have said, no one can make your life miserable without your permission. You have given them permission. You cannot complain. And who are those people? Who are those people making your life miserable? Who are those people consuming your joy? Who are those people that made you run out of wine? Think. Or maybe, there are things you are doing that made you spill your wine.
May mga bagay tayong ginagawa kung saan yun ang nagiging dahilan ng pagkakabubo ng ating mga alak, na nagdudulot ito ng kalungkutan sa ating mga buhay. Inviting right people in our lives help us to solve many of our problems. Sana ang iniimbitahan natin ay mga taong makakatulong sa atin kung paano tayo sasaya, paano tayo bubuti. Alam natin ito. If you want to walk fast, you can walk alone. But if you want to walk further, we have to walk together. But to walk further is not enough. We need to reach our destiny. Not all people who walk with us wants to walk with us that we may reach our destiny. We need to walk with the right people. Kaya nga, bago ka mag-asawa, tinatanong mo yon, dadalhin ba ako nito sa langit? O mabubuhay ako sa impyerno sa lupang ito? Kayo nakakaalam. Kayo nakakasagot. Mary was invited. And if Mary was not invited, it would be a different story. What is Mary trying to teach us? She points her finger to Jesus and said, "Do whatever He tells you." Do whatever He tells you. Not only to the servant that He is telling those words, but even to the couple. Do whatever He tells you. Kung gusto mong mabuhay ng masaya, gawin mo ang kalooban ng Diyos. Sapagkat kahit kailan, ang kasalanan ay hindi magdudulot ng tunay na saya sa buhay na ito. Anong sabi natin sa unang misteryo? Mahalagang merong pakikinig, mahalagang merong pagninilay upang merong pagsunod sa kalooban ng Diyos. How would we know the will of God? And the simple answer is to pray. To pray. To listen. And we ask the intercession of Mary so that our prayers may reach the ears of Jesus. But before we're able to do it, do not forget, we must do whatever God tells us to do. I always say this, you can never be wrong in obeying God. Amen. The third luminous mystery is the proclamation of the kingdom of God. The grace is repentance and trust in God. The sayings goes like this: go and proclaim the gospel, talk if necessary. Go proclaim the gospel, talk if necessary. I have said this many times. We need to live our life well because we might be the only Bible other people are reading today. They are watching us. They are listening to our words. My dear brothers and sisters, we need to do our work well. We need to talk well. We need to serve well. Hindi pwede yung, pwede na yan. Marami sa ating mga Pilipino mahilig doon sa, pwede na yan.
Mga minamahal na mga kapatid, you can find a book entitled The Enemy Called Average. Ang kalaban natin ay pwede na yan. What is the enemy of the best? And the simple answer is the good. We prevent ourselves from being the best, doing the best, because we settle for the good. Masama ba yung good? Hindi. Pero hindi sapat. Hindi sapat. For parents, it's good to be reminded that your children are not listening to the words you are saying. They are listening to your example. Kaya nga, kapag ang mga magulang ay may sinasabi, maraming mga anak ang kumikibot-kibot ang labi. Bakit kumikibot-kibot ang labi? Dahil ang inyong mga sinasabi ay hindi ayon sa inyong mga ginagawa. Mahalaga yon. That we are teaching our children in the way we live our lives. What is repentance? Repentance is not simply going to confession. Repentance is putting right what is wrong in our lives. Repentance is to put right what is wrong in our lives. And the only wrong we can correct are the wrongs we can accept. Ang mga bagay na pwede lamang nating itama at ituwid ay mga bagay na tanggap natin na mali. Na mali. What makes sin more evil is when we try to justify our sinfulness. Yun ang madalas na problema. Yung nagkamali ka, nangatuwiran ka pa. Kaya nga nagbibiruan tayo. Dinadagdagan natin ang 10 utos ng Diyos. Unang-una, wag na wag kang magpapahuli. Wag na wag kang magpapahuli. Ikalawa, pag nahuli ka, wag na wag kang aamin. Pag hindi ka na makalusot, magturo ka. Magdamay ka upang hindi lang ikaw ang makukulong. Kahit kailan, ang mali ay hindi mababago kung hindi natin tanggap ng may kababaang loob na meron tayong mga maling ginagawa. To be a better person today than yesterday is a way of life. It is a habit. It is a habit. So as a sin, for many of us, it has been a habit. To lie has become a habit. To gossip has become a habit. Marami ang mga nagtatrabahong late. And it has been a habit to be late. And we keep on blaming the traffic why we are late, rather than trying to wake up earlier than what we used to be. We have to discipline ourselves. And many times I've said this, that discipline is never about punishment. Discipline is embracing certain habits so that we might become a better person today than yesterday. As Saint Ignatius of Loyola have said, we embrace certain habits to be able to live a life of excellence and distinction. We must learn to put our trust in God
when we try something new in our lives, we can never be better person today than yesterday if we are not trying to do something new. To avoid evil is good, but not to do good is evil. To avoid evil is good, but not to do good is evil. My brothers and sisters, do not forget this. If we keep doing what we have been doing, then we will continue to get what we have been getting. Kahit anong gawin mo, kung paulit-ulit mo lang ginagawa ang dati mong ginagawa, wala kang bagong makukuha. If we want something new in our lives, we must take the risk of doing something we have not done before. Again, live your life well, because you might be the only Bible people are reading today. Repentance is to do what is right and to put right what is wrong in our lives. Amen. The fourth luminous mystery is the transfiguration of our Lord Jesus Christ. The grace we ask is the desire for holiness. The desire for holiness. Someone said, not to become among the saints is sad. Not to be among the saints is sad. To be a saint is to be holy. And this is our goal. And it should be the desire of our hearts. Holiness is not something we wait to happen. Holiness is a choice. It is something we make happen by the things we do. My dear friends, my brothers and sisters, let us remind ourselves of the words of Meister Eckhart that says, we are not human trying to be holy. We are holy trying to be human. Hindi tayo tao na nagpapakabanal. Tayo ay banal sa simula na nagpapakatao. To be holy is our human nature. To sin is to go against the grain of our being. Huwag nating kakalimutan na hindi makatao ang magkasala. Isang kalapastanganan na sabihin mong tao lang. Kapag tayo nagkakamali, tao lang. Hindi. To be human is not an excuse not to do what is right. To be human is not an excuse not to be holy. To think of evil things, to do what is evil, is not human. It is evil. Kailangan nating patuloy na ipaalala sa ating mga sarili na ang pagpapakabanal ay pagpapakatao. Ang pagpapakabanal ay pagpapakatao. Every time you look at yourselves in the mirror,
Who do you see? Sino ang iyong nakikita? Alam niyo bang mahalaga sa buhay panalangin, ang paminsang-minsang ikaw ay nanalalamin. Tinitingnan mo ang iyong sarili. Sana nakikita mo ang iyong pagbabago. Hindi lamang ang pagputi ng buhok, ang pagdami ng tagihawat, ang pagdami ng butas-butas sa mukha, o ang dami ng kunot sa noo. Hindi. Ang pagtingin sa salamin ay patuloy na pagpapaalala sa sarili, ang aking simulain. Ano ang iyong simulain? That in the very beginning, you were created in the image and likeness of God. Sino ang iyong kamukha? Sino ang iyong kamukha? Huwag mong kakalimutan yan, na nilikha ka ayon sa mukha ng Diyos. Nilikha ka na kawangis ang Diyos. Kawangis ang kanyang kabanalan, ang kanyang katatagan ng kalooban, ang kanyang pagsunod sa kalooban ng Ama, ang kanyang pagpapakasakit. Mga minamahal na mga kapatid, sana paminsan-minsan titigan natin ang ating mga mukha at itanong natin ang ating mga sarili, ano na ang nangyari sa akin? What have we become? And what others have become because of me? Do we still see the face of God? And if we are created in the image and likeness of God, we have to give what belongs to God. We have to give what belongs to God. We are holy because we are from God. Nagkatawang tao ang Diyos upang ipaalala ang ating kasinuhan na sa simula pa lamang tayo ay mga banal. Hindi sapat na tayo ay nabubuhay lamang sa dikta o pagpuna ng ibang tao. Remember this, that reputation is how we are perceived by people. But God looks into our heart because our true character defines who we are. Amen. The Fifth Luminous Mystery is the institution of the Holy Eucharist. The grace we ask is the Eucharistic adoration and active participation in the Mass. Let us learn from the saints. Saint Francis de Sales have said this: if you want to be holy, you have to spend at least 30 minutes before the Blessed Sacrament. Every day. You want to be holy? You have to spend at least 30 minutes before the Blessed Sacrament every day. The minimum. But, sabi niya, but if you are busy, you make it 1 hour. Hirap, no? Kaya hindi pwede magbisi-bisihan. Again, if you want to be holy, you have to spend at least 30 minutes before the Blessed Sacrament
every day. But if you are busy, you make it 1 hour. Ano sabi ni Mother Teresa ng Calcutta? I never allow my sisters to go on their apostolate without spending at least 1 hour before the Blessed Sacrament. 1 hour. How about San Isidro Labrador? Sabi niya, bago magpunta sa palayan at magsaka, I spend time before the Blessed Sacrament. Wala siyang sinabi. Wala kayong mababasa tungkol sa mga sinulat niya. Pero ang katangi-tangi sa kanyang buhay bilang isang magsasaka, na bago siya magsimula sa kanyang pagsasaka, dumadaan siya sa harapan ng simbahan. Minsan bago pa magbukas ang simbahan, ando na siya sa pintuan. Anong sabi ni Saint Francis of Assisi? Spend time before the Blessed Sacrament like sitting before the fireplace. Anong meron? You do nothing. You just made yourself available before God. Saying nothing, doing nothing. And you allow the warmth of the flame to embrace you. You allow the grace of God to consume you. How many among us, before we go to work, every day, spend time before the Blessed Sacrament in silence, asking the Lord to consume him or her? Anong sabi ni Saint Benedict sa kanyang Ora et Labora? That you pray as if everything depend on God, and you work as if everything depend on you. Hindi pwedeng puro dasal na walang trabaho, at kahit kailan hindi pwedeng magtrabaho nang walang pagdarasal. Unless the Lord bless the works of our hands, we labor in vain. Pagod na walang natatapos. Pagod na nauwi sa lungkot. My dear friends, my brothers and sisters, our active participation in the church is a product of our private adoration. Hindi mo pwedeng paghiwalayin ang personal prayer sa communal prayer. How many among us really spend time before God? How many among us would waste time before God? Abalang-abala tayo. Aligaga sa mga gawain natin sa buhay. At sa huli, reklamo lang ng reklamo. We want the grace, then we have to spend time before the Blessed Sacrament. And allow this time with God to be covered, to be loved, to be embraced,
to rest for a while. Ano sabi? Magpahinga ka sa Diyos. Hindi ibig sabihin magpahinga, matutulog. Hindi ibig sabihin ng magpahinga, humilata. Hayaan mong hingahan ka ng Diyos upang ikaw ay magkaroon ng buhay. Sapagkat mula sa putik, hiningahan tayo at tayo ay nagkaroon ng buhay. Allow God to breathe on you by spending time with Him before the Blessed Sacrament. Breathe on me, O God. Breathe on me. Hingahan ka nawa ng Diyos upang ang iyong buhay ay punong-puno ng pagpapala. Natutunan ko ito. Pag ako'y pagod na pagod, I simply sit before the Blessed Sacrament and I breathe in the Spirit and breathe out the pain, the sadness, the stress, the tension, the frustration. I breathe out the anger, the tiredness, and continue to breathe in the Spirit of God. Again, my brothers and sisters, our life before the Blessed Sacrament will always affect how we participate in the Eucharist. Amen.